Kasi sobrang important ng confidence eh, di ba, sa freelancing lalo na. Ay, may mapapasok na, mga 13 na tayo sa Zoom. Hi guys, can you try chatting sa message kung nakaka-ano kayo? Chat. Good evening. Nakaka-chat ba kayo? Yan. Good evening. Ayan. Yan. Hello Sensei, hello Kudaw. Hello! Good evening sa lahat. Good evening. Ayan. Nagchichikahan lang kami dito eh, na ano, bago kayo Wow, marami tayo. Oh. i-ano, stream ko lang siya sa Facebook group. Yan. So hi guys, yung mga Hello! early birds natin, ano, Hello, please Miss meet ko Tonabel. for today. Yan. Sobrang interesting ng kwento niya. Medyo na-chika niya na nga sa akin kanina eh. Oh, chika tayo. Ewan ko ba, pagdating kay Sensei, masyado akong machika. Hindi ako normally Nakaka-proud. ganito, Sensei, ha? Hindi normally ganito. Hindi talaga ako kumikibo talaga. So, sa tabi lang ako, Talaga. hindi nagsasalita. Oo. Baka excited ka din, syempre. Yan. Good evening guys. Yan. Let's just wait for a few more people. So, Nice to see you then. Before we start, hintay pa tayo. And I think inaayos ko yung live sa, ano, sa Facebook. Eh. Yeah. So ulitin ko lang ulit siguro yung question ano, ko kanina po para hindi masyado dead air. Masaya ka naman so far sa copywriting journey mo. sobrang saya. Sobrang saya talaga. Fulfilled. This is the most fulfilled I've ever felt in so many years. Sa totoo lang po, Sensei. Wow. Hin ano, ah, sa pinanggalingan ko, Sensei, malayo Ang galingan mo. ito. O, kukwento niyo Malayo mamaya. ito. Grabe. Buti nga naka-recover ka dun eh. Kasi Mm-mm. imagine yung ano, yung ganun. Sa yung kwento mo kanina. Oo. Tapos ano pa, while pinagdadaanan ko yung mga yun, within a decade, nawala yung tatlo sa pinakamahal kong tao sa buhay ko. Diba? Ay Ang- nako, mahirap talaga. Pero thankful lang ako na naturo ako dito sa lugar na to. Na-meet ko yung ano, na-meet kita, Sensei, tsaka yung nagkaroon ng community na sobrang supportive. Yeah, I think ano, you're in the right path naman. I mean, mahalata mo naman yun eh. Feel mo naman siya when you're in the right path. Diba guys? Ayan. Okay. So we'll get started in a few minutes. Mag-warm up muna tayo. Um, so where are you watching from right now, guys? Pwede na ba i-comment sa chat or sa Facebook Live? Taga-sang city kayo para makita namin ni Ku. Davao. Ay, Tama! Davao. Di ba malapit ka sa Davao? Medyo. Ako, 3 Quezon hours City, away. Pampanga, Pangasinan, Quezon City, Batangas, Muntinlupa, Muntinlupa. Palo, Nueva Ecija, Dasma, Calamba. Ayan. Sorsogon. Yeah, I think live na rin tayo sa Facebook. So yung mga nasa Facebook, can you comment hashtag live sa live natin para mas maraming manood sa Facebook as well. Malapit to sa amin lang. Hello! Hashtag live. So again guys, yung mga kakapasok pa lang, I'm with our special guest tonight, si Ku, and she's a copywriter and also a mom of three, di ba? So ang dami, I think ang daming ano, nag-sign up din na interested manood because they were also curious kung paano mo nagawa eh. Kasi parang may mga moms din tayo sa audience eh. And I'm sure. siguro maraming nahihirapan. Nakaka-relate. Paano mo ginawa yun na mom of three pa, no? Mamaya, I think kukwenta naman yan. Ay, may nagtatanong po. Coronadal City po ako, Marvel. So, malapit sam lang. Ayan po.
Ayan. Yes, mom of two Oh, ayan here. po, may kasama akong mami. Oh, may mom of two. Hello, Miss Vida. Pero maganda talaga yung freelancing, no? Kasi, yun nga, imagine mo, makakasama mo yung, yung mga anak mo. Like, work from home lang, gano'n. So, sobrang ganda opportunity niya. Yes, the best part of it po, Sensei, I never, hindi ko nasa-sacrifice yung time ko with my family. I'm able to serve warm lunch sa mga anak ko during lunchtime. Oo. Dahil ito yung trabaho ko, ito yung ginagawa ko. Noon hindi yan possible pag hindi ito yung ginagawa ko. Oo, most probably maaga pa akong gumigising, magpe-prepare ng lunch nila for school. But dahil ito yung ginagawa ko, um, I'm able to go there at lunchtime, serve their lunch warm. Hindi sila kumakain ng malamig. Kaya Sobrang na, yung feeling nun oo. kasi yun nga, growing up, di ba? At least maalala nila yung mom nila. It's always there. Mhm. Ayun. Mhm. Sige. Hindi, oo. Are you ready to start na, guys? Can you guys comment ready if you're ready to start? I think we can start na. Medyo dumami na tayo eh. Sa Facebook and sa Zoom. Ready, ready, ready. Yan. Okay, so game. So hi guys, welcome to Kaizen number 29. And I'm with our special guest today, Kunan din. So how are you doing, Ku? Hello everyone. Hello Sensei. Good evening po sa lahat. I'm so happy to be here, to be featured. Masaya po ako. Sobrang ah, fulfilled sa ginagawa ko. Kaya andito ako ngayon kasi gusto ko maka-inspire ng maraming mommy or ng maraming babae or anyone na gustong ma-inspire ng story ko na pwedeng ma-inspire sa ah, journey ko sa copywriting. Ngayon. Sobrang nakakatuwa yung journey niya, no, ni Ku. Kasi nakakwento niya din kanina eh. Yun nga, before tayo nag-start, kasi medyo nagkwentuhan kami. Sabi ko nga sa iba, yung mga early birds. Ayan. So, I'm sure curious din yung audience natin about your story. Can you share with us your backstory siguro para at least mas malaman nila yung buong context, yung sinasabi natin. Ah, okay. Um, Bata pa ako nag-start magsulat. Um, it's my most effective outlet of self expression yung pagsusulat kasi introvert ako. So, pag maraming tao, ang tendency ko talaga mag-clam up at sariling mundo ko na lang din yung ginagalawan ko. I'm contented na magpi-people watching, ganyan. Pag nagsusulat ako, dun ko na-express lahat ng pwede kong ma-express ng mga emotion ko. So, dahil doon, writing na yung exposure ko from childhood hanggang sa tumanda na ako ng ganitong edad. So, nag-mass comm ako. So, writing yung background ko. Yung first job ko sa government that I did for 18 years, related din talaga heavily sa writing. Iba lang talaga, ibang exposure lang siya, but it's the same discipline. Copywriting pa rin siya. Iba lang yung tawag pagdating sa government. Ano yung Um, tawag nila sa government? Technical writing. Technical writing. Pero technically, Technical you were writing. also selling Oo. programs and offer mo rin. Selling the government's programs, projects, and activities. Ganon. So, pag successful yung aking copy, alam ko kasi yung clientele namin, yung LGUs, yung local government units, nakikilala sila. So, meaning, yung sinulat mo, dahil dun sa sinulat mo, may Laki mga pala ng na-inform, ay impact. may ganitong, Laki pala ng oh, impact na work mo din. malaki. Malaki kasi yung government agency namin, ang ano namin, yung focus namin nasa local government units sa mga cities, municipalities, provinces, ganun. So, yung mga sinusulat ko, minsan umaabot ng national level, but most of the time, sa region lang namin, sa Socsargen region. Yun. So, pero dahil nga
dahil nga naging mommy ako, nagkaroon ako ng 3 babies, naging mahirap sa akin na ibalanse yung time ko sa mga babies ko, at the same time mag-work. Um, Wala rin akong reliable na mapag-iwanan sa mga anak ko habang nagtatrabaho. So yung mga anak ko, dala-dala ko sa office. Which is Yung para sa akin, tatlong parang anak na ba yun or 3. ano, grabe. May baby. Nung time na yun, may baby, may toddler ko. Meron akong preschooler at meron akong grade school. So, dala-dala namin ng husband ko silang 3 sa office kasi magka-office mate din kami ni husband. Okay. Mm, Oh, yun. ganun. So, I felt na nakatira kami sa fishbowl na yung lahat ng tao nakatingin sa amin nasa office. Kasi nga, nagdadala ng anak sa office, hindi naman yun para sa mga bata, ganun. Tinubuan din talaga ako ng hiya, sensei. So, dahil nga wala akong mahanap na reliable childcare, hindi ko something in me that yung iiwan sa ibang tao yung anak ko, hindi siya, it doesn't sit well with me, that idea. So, ineliminate ko yung need namin sa house help tsaka ng nanny by resigning. So, nag-resign ako in And 2019 bago mag-pandemic. 18 years So, that you during can those Yes. 18 So years. during those 3 years, syempre, one income household na lang kami. Si husband na lang talaga yung single-handedly na nag-earn for us. Kasi hindi nga regular yung ano ko. Ano lang naman ba yung kinikita ko in those 3 years? Mga, yung mga writing jobs na mayat maya lang. Ganon. Yung hindi regular na orders ng blog posts, ganyan. Hindi siya ano. So, naka-encounter ako ng sobrang naging course hoarder ako. I'm sure most of you here, Sino dito may course mga nag-hoard na order? rin ng mga course dito. You know what I'm talking about. You buy the course and then you later find out it's not for you. Hindi mo siya, hindi mo pala siya cup of tea, ganyan. So, nakailang course ako, Facebook, Facebook ads, SEO optimization, tsaka social media management, marami pang iba. None of them really, sparked my interest in the long run. Until last year, nung mga June, na-encounter ko yung ad ni Sensei. Ayun. Sa challenge ba I'm yun? so glad. Yeah. 7-day challenge. Yun. So, pinerso ko. Sabi ko, ano bang mawawala sa akin? Less than 300. Papatunan ko 'to kasi pumatol nga ako dun sa libo, eh, ba't ako hindi papatol dito tapos passion ko pa 'to, writing. Oh, 'di go. Hanggang sa ayun, in-enjoy ko at the same time, lahat ng kaya kong ma-absorb na learning, ganyan inano ko, ah, ginawa ko talaga. Hanggang sa na-notice ni sensei yung sa isa sa mga challenge, na-notice niya yung ginawa ko, ayun. I'm glad naman kasi isa din yun sa mga nag-push sa akin na ituloy-tuloy. Kung hindi I yun think nag-talk ka dun hindi sa ako contest na-notice eh, ni sa isang sensei, wala contest din natin. siguro. Hindi ko rin siguro na hindi ko rin natuloy-tuloy. Buti naman, ayun. Masaya ako kasi nagsabi din si sensei noon kasi nagkukuwento kasi ako, nagtatanong si sensei palagi, "Uy, may client na ba?" Gano'n, nag-follow up siya. Wala akong masabi kasi wala akong client, inaaral ko pa yung course, tapos sobrang daming rejection maya't-maya. Kasi pero prepared naman ako doon kasi sabi ni sensei, "Be prepared to face rejection." Um May mga taong sa isang iglap lang may client na kaagad, meron din talagang mga freelancer na kailangan pa mag-extend ng more effort para makahanap ng client and isa ako sa mga yun. Mm. Na marami pa munang mga rejection na na-face bago ko na sabi ni sensei siguro out of play lang din ni sensei sabi niya, "Di bale September is your month." Eh, nagdilang anghel. Nagkaroon talaga ako ng client ng September Galing nga and lang. Hindi ko ma-expect oo, yun eh. naging yes, naging maswerte kasi ang bait nung naging client ko. Isang,
Australian-based digital marketing agency. Di ba sabi ni Sensei, pag gusto mo talagang todo-todong training, dapat nasa agency ka. Ito talagang nangyari sa akin. So, na-expose The ako sa fast-paced, mga, faster paced. yes, sobrang bilis na turnaround time dapat and variety ng copy na exposure mo kung paano gawin yung mga yon, paano mo i-follow yung brief ng client mo na makaproduce ka ng copy na according to that brief na satisfied sila yon. Doon ko natutunan sa agency na yon. Maswerte ako kasi sobrang babait nilang katrabaho, chill. At the same time, we share the same passion. Yung sa, nakalimutan ko yung mention kanina, Sensei, isa sa mga dahilan kung bakit sobrang happy ko sa client ko ngayon kasi sobrang ano niya, family-oriented siya. Eh di ba nga? Mm. Kaya nga, kaya nga ako naging freelancer kasi gusto ko ng time with family. Yun. So, pag nagmi-meeting kami, share ko lang ha, pag nagmi-meeting kami sa Zoom, they don't mind na yung mga anak namin nagra-run around sa Kasi sila background, wala din. silang pakialam. Mas gusto nilang pinapakita yung mga anak, ganon. And they are very big on assuring you na as long as our agency is doing well, you're all going to be able to put food on your table. Ganon. Yun yung mga linyahan ng mga boss. Hmm. Ayun. Kaya maswerte Sobrang din ganda ako. marinig yun sa Thankful ano, ako. clients, di ba? Tsaka sabihin, tiwalang-tiwala din sila sa'yo. Kung sinabihan ka ng ganun, di ba? Kaya nang ganun. I would like to believe so. Hindi naman basta-basta sinasabi yun ng mga employer or ng mga client, di ba, Sensei? Hindi. Kasi malaking commitment yung mga ganun eh. Di Oh, ba? actually. Mhm. Oo. So parang ano, at least 'di ba ano, na-encounter mo na yung client na like I would say na for you talaga. And I think may mga na-dodge ka ding bullet and you know, it's part of the process as well. So minsan may mga clients there na ano, wala, hindi lang kayo fit. Diba? Hindi lang kayo fit sa isa't isa. Oo. And yun, that's Mm. okay. Parang yung Ganon. rejection, hindi kayo fit. And yung important part is manap mo yung the right client for you. And I think yun yung nangyari sa'yo. So, sobrang swerte mo din doon na yung first client mo, like, sobrang nagja-jive kayo. Kasi yung magandang feeling Oo. yun. Kasi Oo, may yung mga sabi sa encounter din. akin, Sige, go, sorry. 3 months lang yung ano, kumbaga 3 months part-timer ako, 4 hours lang ako kailangang mag-work. So, nung mga last week na ng December, nung tinanong ko na yung yung ano ba, pag January po ba, will I come in as a full-time employee? Ayun, sorry sila ng sorry. Ay, sorry ko, we're not able to tell you na ano ka na, full-time ka na by January. Saya-saya ko. Nag-New Year akong sobrang saya. Ah, Sensei, may nagtanong pala kanina, saan ko daw nakita yung client ko? LinkedIn po. LinkedIn? Oh, wow. LinkedIn. Natin sa Oo, LinkedIn. ayun, So, LinkedIn. ano yun? Did Is they, reach out to you or nag-apply ka sa post nila or something? ang ginawa ko, Sensei, sinearch ko lahat ng copywriting job sa search ng LinkedIn. Nag-mass submit ako ng application. Sabi ko, Gumana bahala yun. na. Okay, wow. Oo, pinikitan ko yun. Lahat ng nakita akong job doon, in-applyan ko. Tapos merong 3 nag-reply. Isa Tatlo yung pwede na. ngayon, yung agency na nakatabaho ko ngayon. Ayun, the rest is history. Ganun na siya. Wow, super happy for you. Oo, kaya sundin niyo si Sensei pag sinabi niyang optimize your LinkedIn, your OLJ, dahil totoo naman, pag in-optimize mo, mas madali para sa'yo makahanap ng clients. Yeah, sobra. Parang it will help you stand out as well. Okay. And For sure, nag-stand out din si i-follow, Google. i-follow natin yung format na provide ni Sensei. Saan ka pa? Yung mga format sa course na inaano ni Sensei, yun talaga, follow natin Talaga. yun. Kasi we will never go wrong. Tried and tested na. Yun Ah, lang din naman yung ginawa ko.
namukod tangi din yung aking profile, thankfully. Oh, that's good. That's good. So right now may mga nakaka-work ka din ng ibang clients yun on the side. Yung ano po, Sensei, yung dalawang parang project-based ko na mako-consider kasi hindi naman kung meron lang orders, yung parang ina-outsource lang sa akin yung ano, yung mga copy na kailangan. Ano sila, mga kapwa din nating Pinoy. Filipinos din sila. I'm pretty sure they're working for foreign clients. Tapos sobrang daming na-assign sa kanila, hindi nila ma-handle, pinapasa sa akin. Pero hindi yun regular. Pero at the same time, kino-consider ko pa rin sila ng clients kasi pinagkakakitaan ko pa rin naman kahit Kasi kahit papaano. I mean, Mm. maganda rin siyang opportunity guys, lalo kung newbie kayo. Baka mamaya may mga mas experienced na na copywriters, kailangan nilang tulong, 'di ba, sa clients nila. You can provide offer help kasi Mm. yun, meron din mga nagsa-start ng ganun na parang alam mo yun, para sila nagsha-shadow dun sa mas experienced na copywriter. Parang And junior sa kanila. and dahil sa ginawa ko na ganito, sa ganitong ginagawa ko, Sensei, ano ko, napaganda ko yung portfolio ko. Na kahit anong copy ang hahanapin ng potential mo na client nandun sa portfolio. Wala na silang Ah, hahanapin pa. o, diba? Dahil nagawa mo na lahat. Nakapag-exercise na, kumbaga pa, napagawa na ng Nasa previous ka mo na pa. client. Oo, so, one-stop shop ka na. Di ba? Yun yung sinasabi ko lagi na parang usually in client hunting, sobrang hirap lang yan pag newbie ka lang ka pa lang eh. Mm. Pero once you get, alam mo yun, once na mas maboost yung confidence mo, because alam mong na-practice ka araw-araw, once na dumami yung portfolio mo, samples mo, sobrang mas madali na kumuha ng clients because you're not a complete newbie. Parang, ka na experience ka na sa mata nila, automatic. Plus yung boost ng Oo. confidence, it also helps a lot, no? And Kasi I think also, gusto before ko rin, sige, yes, gusto ko rin pala i-emphasize, Sensei, na ilagay nila sa portfolio nila na trainee kayo ni Sensei. Believe me, kasi I got hired mainly, or one of the main reasons why I got hired is dahil nasa portfolio ko na trainee ako ni Sensei. talaga, pinansin nila yun. Yun, napansin nila because the one who conducted yung parang pinakaunang interview ko, follower mo siya sa TikTok, Talaga. Sensei. And then, Galing ah. doon siya naging familiar sa copywriting challenge. So when she saw my portfolio, nakita niya naman yun, familiar siya eh. So, kumbaga naging factor pa yun para mas lalong mapansin yung application ko. Ayun. Yun. Kasi yun nga, I-indicate ninyo, lalo na po sa mga hindi pa ganun, walang experience, newbie. Yun, indicate ninyo na trainee kayo ni Sensei kasi meron na silang inkling. Pag nakita nila yon, may inkling na sila, ay, nagtitrain. So, at saka reputable yung nagtitrain sa kanya. So, pwede to. Ganun. siyempre as long as Malaking totoo guys, factor eh. mamaya, di pala kayo dumaan ng challenge eh. Or ng Ay, in-exert. dapat dumaan mo na ng At naman, challenge. bakit nyo ilagay? Kung may malata nila yun. Oo. Yan. Mag-inner So, circle pa, ganun. in-exert, oo, syempre. Di ba? Oo. So ayun, tawag dito, sobrang ganda ng story ni Punga eh, 'di ba? Sabi ko sa inyo. Tapos actually marami pa nga siya nadaanan eh. So siguro yung next question ko is ano yung mga let's say inner struggles or self-limiting beliefs na naging obstacle in your journey? Okay. So, pinakauna, nung hindi ko pa po na-realize na hindi ako newbie, dahil nga magkakaiba yung tawag sa copywriting sa iba-ibang field. Galing ako ng gobyerno, so hindi ko alam na copywriting yung ginagawa ko. So, yun, nung nalaman ko, copywriting pala. So, hindi ako newbie. So, nagkaroon ako ng confidence kasi ang limiting belief ko, hindi nila
hindi nila ipe-prefer ang newbie. Gusto nila palagi may experience para hindi na sila magsasayang ng time. Mali. So, tama yung sinabi ni Sensei na ano, na most of the time, mas gusto pa nga nila yung mga walang experience kasi matuturuan nila, matitrain, trainable, ganon. So, yun yung nangyari. Um, wala nga akong gaanong experience working for a digital marketing agency, not like sa copywriting, pero yung working for a digital marketing agency, wala man akong experience doon, pero dahil tawag dito, dahil siguro nakitaan nila ng willingness na magpaturo, ayun, na-hire ako. Ganon. Tapos, yung next na limiting naman, limiting belief ko is, ano pa nga ba yun? Yung mga ano ko, mga iniisip ko. Yun, yung hindi ako magaling sa interviews kasi nga, introvert ako. Kumbaga pa, pag tinanong ako, baka nganganga na lang ako. Ganon. Isipin niyo po, iniisip ko na yun, hindi ko pa tinatry. Oo, itry muna bago natin ano yun, nung nag-interview ako, I did not do so bad naman, as bad as I thought I would, Ah, Sensei. Nung akala siguro in-interview ng ako iba na dito. parang cornerin sila, tapos ang advance ng Oo, questions. Pero hindi naman ganun kasi, eh. oo, well, there is truth na dapat i-strive natin na tayo yung in control during sa interview. For most of us na yung hindi ganun kataas ang confidence level, mahirap po yun gawin. Let's be real about it. Pero ang gusto ko lang i-impart na learning dito is you have to you have to do it para 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 malaman mo na totoo nga yung kung para malaman mo na mali pala yung iniisip mo, yung mga limiting belief mo. Paano mo malaman kung paano mo malaman um, na magaling ka kung hindi mo tinatry yung opportunity na nagpe-present sa iyo, 'di ba? So yun, Sobrang ganda hindi ng naman sabi mo. pala ako. Sobrang ganda ng sabi mo. Hindi pwede ko singit lang Oo, sige, Kasi, sige. di ba sabi nga nila na, you miss 100% of the chances of the shots you don't take. Di ba? Correct. Totoo yan. Totoo talaga, And Sensei. parang magsisisi Kaya ka lang na parang kunya nag-dwell ka sa fear, ganyan. Eventually, sa mm, future, siguro magsisisi ka eh. Sana pala, oo, sabi nga, hirap oo. lang. Diba? Do something your future self would thank you for. So yun. At some point talaga, pag ayaw na natin yung pinagdadaanan natin, we are stuck somewhere na hindi natin gusto na situation, ang pinaka-way lang na makalabas dyan is itry natin yung mga extraordinary. Kasi Actually, pag hindi tayo nag-try, hindi tayo lalabas yes. dyan. Ako, Oo. hirap maging stuck, di ba? Hirap maging Mm, Kaya nga nakakabilib yun. yung yung story mo din eh. Kasi imagine mo yun parang nag-resign ka like 2020 pa, is that right? 2020? 2019. 2019 pala, Mm, sorry. 2019. Tapos I think nag-focus ka as a full-time mom since 2019, no? Tapos mm. so ang tagal mong like walang Tagal. work noon. So parang, Mm. di ba, minsan mo feel mo nangalawang ka na, ganun. Ay, Pero oo. hindi mo naka-rise back up ka. Parang nakabalik ka na Kung hindi ko, kung, if I did not, if I did not take action, hindi, kahit na ganito na kaganda yung opportunity na binibigay sa atin ni Sensei sa course natin, if we don't take action, wala pa rin talaga. Dapat yung galing pa rin talaga sa atin. Diba? So, wag natin sayangin yung opportunity na nakita natin. You saw that ad, you saw the 7-day challenge ad for a reason. So, do something about it. It sparked your curiosity for a reason. Do something about it. What can you do about it? If the other side of your fear is the realization of your dreams, of what you want to, experience in life. So, ang pinaka-importante yung gagawin natin for ourselves. Kasi other people, like Sensei, can only do so much. Isi-share lang niya yung knowledge. Bakit siya ba yung susulat ng copy? Hindi naman si Sensei. Magtuturo siya.
tayo yung susulat. So, gano'n. Yung at the end of the day, um, yung actions natin, our decisions will, kumbaga, yun yung may impact sa kung anong makakalagyan natin in the near future. I agree. Yun. Ayun. Meron pa ba? Meron pa bang ano, self-limiting beliefs or Yun lang, tatlo lang sensei. Yung wala akong experience, matanda na ako, at the same time di ako marunong 'pag nag-interview, kinakabahan ako, gano'n. Pero thankfully na nalampasan naman lahat. Most pero probably na-feel sa mo mga talaga yun? nanonood Na-feel ngayon, mo talaga yun na ano, na parang feeling mo mas prefer talaga nila yung mas bata, you know? Well, it was something that was going through at the back of your head while applying na or for applying? naano ko lang, based lang sa observation ko sensei na yung mga the ones who make it big, the freelancers that make it big na mga nakikita ko, mga sobrang babata. Yung mga nasa ano ng mga six digit earners, tapos ang babata. Nakakapanliit din yun for me at that time dahil nga mas mababa yung aking confidence level and mababa yung moral ko. Ganun yung naano sa akin, na-impart sa akin na message ng mga ganong promotion Okay. na yun. Ganun Pero lang, actually may magandang ganitong explanation dun, kung gusto mo marinig, ano? oo, oo. So, ako ay with me, I will never, hindi ko there are enough freelancers who sell what they earn para makahikayat ng iba pang freelancer. Sa akin, for me, ang gusto kong i-impart is yung kung paano kasi yung the biggest enemy that we face is ourself talaga. Wala nang iba. So yun yung gusto ko. You will never hear me say kung magkano na yung kinikita ako o ano, six-digit earner na ako, no. I want, for me, kung may matututunan man yung mga kapwa kong copywriter from me, gusto ko maano na yung, gusto ko ma-learn nila is, bago nyo i-aim yung six-digit, seven-digit ba dyan, or kung ano-ano pang, anong laking digit dyan, make sure na you work hard at deserving it. Dapat deserving ka muna. Um, Kumbaga, i-hone mo yung copywriting skills mo para pag nakita yung copy na sinusulat mo, ay deserve. Deserve nitong copywriter na to ng six digit. Hindi, work hard to hone your skill kasi pasasaan ba na kapag meron bang magaling na mahihiya yung client sa'yo na babaratin ka dahil sa galing mo. I'm telling you. Trust me. Hindi ko sasabihin kung magkano yung kinikita ko, but I'm telling you, gawin niyo munang deserving yung sarili ninyo sa six digit. Para, Yeah, I agree. wag niyong anuhin na ano ko lang, isang interview ko lang nakapag-land ako ng Oo, six wag digit. puro No, pera-pera merong lang. mga gano'n. Yeah, merong gano'n. Ang swerte nila talaga sa mga gano'n. Although ako, nabilang ako sa mga hindi gano'n. And this is, para sa mga kagaya ko, this is what I'm imparting. Um, Deserve niyo, i-work hard, i-enrich ninyo yung portfolio ninyo, palawakin ninyo yung copywriting skills ninyo, para pag nakita yung work ninyo, walang reason ang client na baratin kayo. Yun. As Exactly. in, I'm This is telling good you, yun advice. lang talaga. Yes. Oo. Tsaka isipin niyo Um, siya na parang yung freelancing, it's an exchange of value. Di ba? Parang, clients are yes, willing to pay. Siyempre, the more value you can offer to clients, the higher they will compensate you. Ano yes, lang yun? yes. Most clients na yung hindi scammer, yung seseryosohin ka, who will treat you well, most of them, sila yung hindi ka babaratin. They will really pay you for what the value that you offer. So, pag pag nakaka-encounter kayo ng madalian lang, ganyan, well, maganda, 'di ba? But kung gusto ninyo nung client na babalik-balikan kayo, um, you have to work on your skills.
yung tatagal sa inyo, work on your skills. Kasi may mga kikita ng sobrang laki ngayon, baka hindi na binalikan, but Hindi natin kung alam yung kilala full nila, story. yes. Pero kung kilala ka nilang magaling, maganda yung mga copy mo, kung kita, na nag-add ng value sa company ni client, trust me, pasasaan ba at yung 6 digit na yan magiging 7? Oo. Oh, lalo na the more valuable you are to the company. Oo. Yeah. So, ang ganda na advice niya ni Ko dito, guys. Sana nakikinig kayo. So, how about yung mga external struggle? Ano pa ba nakapigil sa'yo sa GM? Maswerte ako, sensei, na wala akong ganun kalaking external struggle. Masyadong supportive. Yung mundo ko lang po talaga, si husband and my kids. Yung outside, hindi masyado kasi talagang family ko lang yung kasama ko palagi. It would take days for me to interact personally with other people, with my friends, ganyan. Messenger palagi, wala nang yung mga talaga nagmi-meet, magkape, ganyan, walang ganon. So, ang mundo ko lang is my husband, tapos yung 3 kong babies. So sobrang supportive. Supportive yung aking external, yung gumagalaw sa palibot ko, supportive sa akin. Ang problema, internally, nung time na yun, when I was struggling, I was fighting a really big demon. Hindi ko na master yung sarili ko. Kumbaga yung level ng self-mastery ko nasa 3 out of 10. So, I'm easily swayed by my emotion. Konting kibot, magre-react ako. Hindi ko kayang i-manage yung sarili ko. Hindi ko kayang mag-self-regulate as an adult. Ang ending, pag nagkaroon ng opportunity, masyado akong na-overwhelm. Ang ending nun, nagpo-procrastinate ako. So ano bang ma-achieve mo kung gano'n, di ba? Anong ma-achieve ko? So sabi ko nga, Sensei, hindi sa external yung struggle ko, internal talaga. It was such a fierce demon to fight, yung aking procrastination era. Thankful lang ako na dahil nga writing, yung pinaka-core ng skill ng copywriting, at the same time, kinalakihan ko yung skill na yun. Kaya siguro, hindi ako na-overwhelm. Naging madali para sa akin na aralin yung course. Yun. But then, ang pinaka-gusto kong message is, um, pag na-master natin yung sarili natin, pag nakilala natin yung sarili natin, wala naman talagang magagawa yung mga external elements ng buhay natin. We'll be okay. Pag ayos yung internal aspect natin, yung kumbaga pa kilala natin yung sarili natin, we can regulate our emotions. Um, we know we are confident at alam natin yung level ng skill natin. Kahit ano pa yung external factors, wala yung effect. Ano ka rin, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-work mo. So for me, wala akong external na struggle kasi sobrang sa family ko pa lang, supportive na. Ganon. So the demon that I fought was myself. So yun, baka meron din dito nakaka-relate, na supportive naman lahat eh. Bakit nagsa-struggle pa rin ako? Because we need to master ourselves. We need to practice self-mastery. Um, regulate our emotions. I'm sure marami ditong nagpo-procrastinate din. For sure. Oo. So, hanggat hindi natin nilalabanan yan, wala tayong ibang ma-expect sa future natin. Wala tayong ilo-look forward kasi hindi natin tinatalo. Dapat italunin natin. Um, isipin mo, at the end of your life, isipin mo yun lang pala dapat ang nilabanan mo. Hindi mo pa ginawa. Procrastination lang. 'Di ba? So, labanan natin yan. Let's do something about it. Let's optimize our LinkedIn and OLJ. Maghanap tayo ng, sundin natin yung mga sinasabi ni Sensei sa course. Huwag tayo mahiyang magtanong. Very supportive yung ating community sa inner circle. Um,
sa community natin pala, Sensei, never ko na feel na ano, na tawag dito, na inferior ako. Kasi Wow, 'pag may that's good. nagtatanong meron namang ready sumagot, eh, tsaka Um, walang judgment. as much as possible, Oo, we're maintaining it like that. yes, and we promote the culture na yung 'pag win, win 'yan. 'Pag kinuwento mo yung win mo, that doesn't mean na nagyayabang ka. Win mo 'yan, deserve mo 'yan because you worked hard for it, gano'n. Yeah. Isa sa mga Lahat yung celebrate. pinakamalaking advantage. Maganda yung Oo. celebrate. Milestones yan ng journey, di ba? Yes, oo, hindi ka nagyayabang, it's your milestone. Kumbaga, deserve mo. Actually, deserve mo yun. Di ba? Most Because likely, ibang dahil bagay 'pag nagplano mo. kinikwento mo yes, 'pag kinikwento natin sa mga friends natin na non-copywriters, some of them will never really fully appreciate the weight of that achievement. Kasi Hmm. hindi naman nila alam yung level ng pagod and effort para aralin kung paano gawin yung ginagawa natin. But with the community, like, the inner circle, yung community natin sa Facebook, ganyan, it doesn't feel like nagyayabang tayo 'pag nagshi-share tayo tuwing Wednesday ng wins natin. Kasi tulungan Hindi, tayo. it doesn't Like, feel like wala tayo sa oo, same situation, di ba? oo. Sine-celebrate tayo kasi in our community, familiar sa atin yung level of effort na kailangan para marating natin yung mga win and yung mga milestones natin as copywriters. So it's an advantage talaga to have a community na meron tayo. Ganon. Exactly. So, sobrang ganda ng sabi ni Ku. Because yun nga, sobrang halaga din ng support group, yung community that Mm. will actually help you in journey. Kasi yun nga, mahirap mag-isa. Yun yung pinag-usapan din Oo, ng kanina. mahirap. Oo. Kasi iba yung ginagawa nila. I mean, kunwari, sa isang group of friends, meron diyang, say, may freelancer, may government employee, may kung ano-ano yung field. So, they will never understand our field the way we understand it. So, pag kinikwento, medyo hindi ganun kaano yung parang acceptance. Supportive sila, pero syempre, pag sa community ng lahat copywriter, o di ba? Mas mas nakakagets lahat sa mga struggle, sa mga win, mas masaya. Oh, exactly. So, malaking part din yun ng journey, guys. Nakatulong talaga siya. Mm. So, next naman, what would be the 3 lessons siguro that you would teach your younger self if you had the chance? Ah, my younger self, ang pinakaunang gusto kong sabihin, sobrang proud ko sa'yo, younger self. Ah, I'm so proud of you. masarap narinig Um, yun, oo, proud ako sa'yo, younger self. We made it. Yun yung yun yung pinakaano ko. I know na worried ka, pero no, we made it and we'll keep beating the odds para para ma-enjoy natin yung craft natin. And then for lessons, first is there will be a time in your life na you will really feel stuck. Nasa rock bottom ka. May it be professionally, personally, lahat, any aspect, nasa rock bottom ka. Yung hindi mo nga alam kung saan ka, anong gagawin mo, paano mo isasalba yung sarili mo sa kung anong kinalagyan mo. Wala sa iba, wag mo hanapin sa ibang tao yung solution. Nasa sarili natin yan. Um, unless we take action, unless we take responsibility to save ourselves, to be our own hero, wala pong mangyayari sa atin. Okay? Gaya ng sinasabi ko kanina, Sensei can only do so much. Our community can only do so much. But at the end of the day, if we don't take action for ourselves, wala din lahat eh. Okay? So, kung ano yung mga dapat gawin para makakuha ng client, go na. Kahit takot tayo, kahit wala tayong confidence, go lang. Kasi at the other side, masaya ka, magkakaroon ka ng clients. Magiging Kaizen ka na rin. Oo, di ba, guys? May feature ka na rin. Tapos, next na lesson siguro, hindi lahat
capable na maging happy for you. Okay? So, ah pag when you are in your winning season, um, know that not everyone is capable of being happy for you. So what you have to do is celebrate yourself without the need of validation. It doesn't mean na napaproud ka sa sarili mo, you're seeking validation, pinopost mo, ganyan, na masaya ka dahil na-achieve mo to, na nagkaroon ka ng milestone. It doesn't mean that you're bragging about it. It just means that you know where you are in your life right now, and you're just celebrating because your efforts paid off. Ganon. So, don't mind everyone na yung mga hindi kayang Lang maging sila masaya isip. para sa ibang tao. Wag mo na silang isipin. Hindi mo na, ang validation lang na kailangan mo is yung validation mo. Do you like yourself after everything? Are you proud of yourself? Yun lang yun. Hindi mo na kailangan pang maging proud yung ibang tao sa'yo. At the Exactly. end of the day, can you sleep with a clean conscience na ikaw yung, lahat ng ginawa mo ba is bukal sa loob mo? Hindi ka ba inaatake ng konsensya mo? Nakulang pa yung ginawa ko para maabot ko yung goals ko? Yun lang naman yun, wala lang iba. Tapos, lastly, understand your emotions. If you don't master your emotions talaga, naku, magpo-procrastinate na lang tayo forever. Kasi yun yung pinaka-root eh. According to my experience, nung hindi ako nag-effort na i-master yung sarili ko, kilalanin yung sarili ko, establish my own standards for my growth, na magpro-procrastinate ka talaga. Kasi ganito, example, um, may nakita ako, ang bata-bata pa niya, nakapag 6 digit, ganyan. Hindi pa nagka-college. Ako nag-college na, kaut lahat, nakailang kurso na. Ganun. Um, Ma-overwhelm ako. Kasi lahat na lang ng negative, yun na lang yung i-entertain ko. I let my mind run wild and untamed na, ay, hindi ko kaya to kasi bata yan eh. Mas gusto nila yan, ganyan. Mas may chance yan kasi mas fresh yung knowledge. Diba? Napuno ka na ng limiting na belief. Anong tendency? Wag na nga muna. Hindi ko na lang Mas gagawin lalo muna mong yung di course na kaya yan. kung di ka gumawa. Oo, so ano na? Diba? Akala ko ba? Umunahan. Ganun. Oo, so Yun. master your emotions. Yun na. You will not procrastinate anymore pag yun na. Alam mo kung paano i-manage yung sarili mo as an adult, as a young professional, as a young freelancer, ganyan. Yun. Sobrang ganda ng ng mga advice ni Kuno, guys. Sobrang wise. Sana na-enjoy niyo Thank din, ah. you. Kasi maganda talaga yung mga, na-enjoy ko yung mga sinabi niya. And sobrang tama, sobrang tama. Naniniwala ako dyan. Kasi majority din ng students ko actually, yung main problem nila isn't exactly yung writing skills eh. Alam mo yun? Writing skills, Hindi, magaling tayo. madali lang yung writing skills. Alam mo yun? I'm sure. I'm sure Sure. lahat ng nandito ngayon magaling magsulat. I'm really, really sure. Ang problema talaga yung demons natin sa sarili natin talaga. Exactly. Yun yung kailangan nating talunin. Kasi syempre, di ba, parang kung puro mga negative self-talk yan everyday, like, paano ka Oo. gaganahan na, na mag-apply or to take action, di ba? Kasi, yun, eventually, kung araw-araw nangyayari negative self-talk, tas di mo nga ma-manage yung emotions mo, parang sabi ni Ku, yung mangyayari dyan, magkakaroon ka ng belief na mali, na parang isipin mo, ay, Oo. hindi ko kaya to, hindi ako for this. Na-inferior ka. Yan na inferior ka, Oo. di ba? Labanan natin Mm. yun, di ba? Oo, labanan. Kasi hindi totoo. Sa totoo lang. Hindi totoo yung mga sinasabi ng utak natin pag nasa rock bottom Exactly. tayo. Do not listen. So, Ano, know na pag sinalban mo yung sarili mo, nothing can take away your success from you. Kasi ikaw yun eh. yeah, Ginawa mo yun para sa sarili mo. Walang pwedeng magsabi, dahil sa akin kaya mo narating yan. No. No. Sinalba mo sarili mo kaya
Nothing can take that away from you. That's your milestone, that's your achievement. Yeah. So, Iwasan po natin mag-negative self-talk. Naniniwala yung brain natin talaga yeah, sa negative maniniwala siya. self-talk. So, kailangan Parang may sponge. labanan talaga. Yan, kailangan may Mm, labanan mm. siya. It's Diba? okay. It's okay to compliment yourself. I'm telling you. Sabihin niyo sarili niyo magaling kayo. Totoo naman eh, magaling naman kayo. Hmm. Magaling kayo. You wouldn't have had the level of confidence to join the course kung hindi kayo magaling. Meron kayong galing. It's somewhere in you, buried by our demons. Kailangan lang muna talaga labanan yung personal demons talaga. Laking Wala, problem yan. yun lang. It's very common. It's more common than most people think siguro. Ayun. Oo. Tsaka, ang tawag dito. Tsaka yun, parang ano, pwede nyo rin isipin, like, kung nilabanan nyo siya, di ba? Kasi madalas inisip ng mga tao na eh, what if mag-fail ako? What if mag-reject ako? Pero yung dapat itanong mo sa sarili mo, what if gumana? What if nag-succeed ka? Di ba? Oo, yan. Oo. Tapos, kunwari, after your first milestone, di ba, may milestone ka na, ang pang-motivate mo naman sa sarili mo, no? For me, Sensei, what worked, ha? I don't want to go back to how I felt before. Yun yung kasi if I don't push through this other challenge ngayon, sa level na meron ako na kinaroroonan ko ngayon, ang babalikan ko yung pinanggalingan ko. I don't want to be there anymore. So the tendency is, pinupush ko pa rin ang sarili ko. Talaga. Para tuluyan ko ng malayuan kung ano yung lugar na kung saan ko sinave ang sarili ko. That's It's a good. hard place Maganda to be in. motivation siya. Yeah. It's your personal health. Kaya, wag ka na don't ever talk negatively about yourself because you are only cultivating your personal health talaga. Yeah. Talk to yourself kindly. Give yourself the kind of grace that you deserve. Yung grace, yung self-grace ba na you're trying your best. Yung ganon. Wag, hanggang doon na, wag mo na sabihin na hindi ka deserving and all, na hindi mo kaya. Hindi ganon. Sabihin mo, you're trying your best. Ganon. Oo. Kasi pag Naniniwala din ako na sometimes, alam mo yun, you don't have to wait for other people to cheer you up. Like, you should be your number one cheerleader, your number one fan. oo, totoo. Diba? Yes. Not someone Yun else. Kasi talaga. dapat ikaw. Mm-mm. At saka yung gusto mo, yung level na gusto mong pag-cheer up, pag-cheer sa'yo, yung validation, yung level ng validation na nilolong mo, walang ibang makaka-determine yan, kundi yung ikaw lang din. Hanapin mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, they can only do so much. Thank you so much. Hindi nila na kayang i-dive yung depth ng emotion mo na malaman nila yung need mo for validation. Ikaw lang nakakaintindi niyan. So since ganun, huwag mo hanapin sa iba. Gawin mo for yourself. Yeah, exactly. Validate your own self. Ang daming Hindi yun na-inspire sa ano, masama. ang daming na-inspire ko sa mga sinasabi mo. Babasa ako ng mga Hindi, comments. hindi masama gawin yun. You owe it to yourself. Di ba, Sensei? Alam mo yun. Oh, out of all the people, parang I think yung one of the people you should love the most is yourself in the first place, di ba? And Oo. you don't think bad things about the people you love. So why think bad things about yourself? Yes. O, di ba? Tama. Tama talaga. So, karamihan sa atin, lahat ng I know, almost everyone na nakikinig ngayon, marami tayo. I'm so happy. Ano, let's all fight our personal demons. Yun yung pinakauna. Alam nyo, pag na-fight natin, what happens next? Gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Tapos, you stop at nothing para lang ma-improve mo yung sarili mo. And then the next stage, nakikita ng client mo yun. Nakikita ng client mo na, uy, gumaganda tong copy ng copywriter kong ito, nag improve
ganyan. Oh, saan pa ba? Mahihiya na yan, babayaran ka lang ng konti. Mahihiya yan. Oo, tapos Um, matatakot na yan na sa iba ka na magwo-work. yeah. Oo, Ganun talaga matatakot guys. na yan. So, ano, Pasa-pasa yung positive aalagaan ka energy. niyan. Oo. Siyempre, Oo. the more na mas positive yung energy mo, yung tingin mo sa sarili mo, the more na mas maganda rin output mo. Diba? General, Ganun. Siyempre, Oo. yun nga eh. So, pero siyempre, it's easier said than done. Mahirap talaga labanan yung mga inner demons, negative self-talk. Pero, Yes. kaya siya. Yun yung gusto ko sabihin. Kaya siya. Kaya siya. It's doable. Hindi ko sinasabing it's yung ganun, yung graph na pataas lang. Hindi, ganun siya, oh. Oh, yeah. I'm There will be telling you, days na fighting your, no matter how hard oo. you try, dun pa rin. Pero yun daw yung, no, yun daw yung much better na growth. Yung ganun, kaysa yung ganun. Ay. Yes, kasi as you, kumbaga parang when you recognize your triggers, para maano mo na naman yung awaken na naman yung personal demons mo. Meron ka ng ano eh, kung ano ba yung meron ka ng kumbaga may mechanism ka na sa brain mo ano, babalikan ko ba yung dati kong paano ako mag-react dito or ba something new yung ito naman yung aking approach. So may ganun ka na. So always choose the unfamiliar kasi yung familiar sa'yo never worked before. So yun, hanggang sa totally mabit mo na, tapos gustong-gusto mo na yung ginagawa mo, mahal mo na yung ano mo, and your ano, kumbaga yung skill level mo, mahirap na maka-attract ng pipitsuging client. Yung mga winning client na yung na-attract mo. I'm telling you. So yun, sobrang gandang Ganun. piece of advice na naman. Thank you, Kuya. Siguro yung yung one of my last questions siguro. I think marami din curious dito eh. Parang, paano mo nga nagagawa yung balancing, kunyari, yung copywriting, work mo and taking care of your three children. Ganyan. I think maraming curious Um, din. oo. Meron akong personal standard. Ang standard ko lang, as long as I am not sacrificing my time with my children, as long as I'm still able to be a hands-on mom, and yung homemaker ba, kumbaga, yung naasikaso ko yung asawa ko, tsaka yung mga anak ko, the ways, yung standard ko talaga na as hindi ako, kumbaga, I'll be okay. Um, nung nagsisimula ako, maliit lang naman na sa part-timer yung ibabayad sa'yo. Pero sa akin, it's okay. It's okay. Kasi hindi ko na sacrifice yung time ko sa family ko. Um, hindi ko kailangang magkaroon ng six-digit na earning. Tapos at the end of the day, wala rin. Hindi ko rin naalagaan mga anak ko kasi nakatali ako kay client, yung time ko. Yung, kumbaga, yung demands won't allow me to be with my children. Hindi na. Okay lang. Oo. So, yun lang. Kaya ako nagagawa lahat. Kasi yung standard ko, for me, realistic. I don't want to, you know, makilala as six-digit earner or mas malaki pa dyan. Tapos, yung mga anak ko, hindi ko na naasikaso. So, first and foremost, I have to be with a client that allows me to be a mom and to be a wife na yung talagang nasa standard ko na naalagaan ko sila, naasikaso ko sila. If I can't do that, then I don't want, hindi ko i-risk. Oo, ganon. Hindi ko kailangang maging mayaman. Um, Alam ko na yayaman ako in my own pace. But as of the moment, pag yun nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin because of yung standard ko. Yung kung ano lang yung enough for me at this pace, at this level of skill that I have. But at the same time, I'm never losing sight of yung kung ano yung mga goals ko pa. I know na hindi ko kailangang magmadali. I know, hindi ko kailangang nice. magmadali. Hindi ko kailangang makipagsabayan. Yeah. Yun. So eventually you'll get there.
I'll get there, I'll get there. Um, Kanya-kanya kasi tayo ng pace. Yung iba mabilis, good for them. Some of us, kagaya ko, hindi ganun kabilis, pero slowly but surely, um, hindi ko sinabing malapit na ako sa goal ko, pero at least malayo na ako sa pinanggalingan ko, 'di ba? Yeah, Yun yung ano, a yun good yung thing to ano, keep out it nakaka back. oo, gano'n. Ayan, ano. Sobrang thank you sa ano sa story mo and sa lahat ng words of wisdom. I think sobrang na-appreciate ng mga copy ninjas natin yan. So siguro before we end this session, do you have any last words for our audience who First and foremost, Sensei, thank you for making this a reality for me. I'm telling you, yun well sa mga deserved, sinabi ko nakaka-proud doon nga sa eh, mga proud na post proud mo, ako. I want to be featured by Sensei. Naku, naku, as in Yan, pilik mata ko nagkatotoo yung na. sinulat talaga sa I never knew na it would happen in less than a year after taking your the 7-day challenge. I'm so grateful for that. Thank you for featuring me. And also ah sa mga nandito ngayon, ang dami-dami ninyo nakaka-touch. I hope na Meron marami pa sa akong Facebook. na-inspire. Oo, meron pang Um, Facebook. Thank you so much. I'm happy kasi nung sinabihan po ako ni Miss France, ang una kong reaction, hala, worthy na ba ako? Worthy na ba ako? Pero at the same time, nag-isip ako, sabi ko, if I don't do it now, paano ako makapag-inspire? Baka maraming mami dyan, nakagaya ko na maraming pinagdadaanan, na pwede naman palang copywriting ang daan papuntang success. So yun na, Saka nag-ano na like you lang said, ako, malayo na nasabi yung ko, narating mo since before. Diba? oo, in less than a year, mind you people. I know meron iba dito mas magaling pa sa akin. Sobrang gagaling ninyo. Tapos ano, baka in a month's time, baka kayo naman, di ba? Lagi naman merong mas We magaling sa never akin. know. Even at this point, yun yung mindset ko na there will always be a Oo, person better than me. yes. Hindi ko And it yan doesn't talaga matter. ini-eliminate na Ganun belief, lang. Sensei, na may mas magaling sa akin. Ayokong kalimutan yan kasi mahirap talaga Don't pag think of yourself as nakalimutan the natin best. yan Kasi eh. if you think of yourself as the best, hindi ka na matututo. Oo. You will lose the desire to be, to be at your best kasi feeling mo andyan ka na, nasa rurok ka na ng ano mo, ng skill mo o ano ng tagumpay mo ba diyan. Hindi, wag nating isipin. Yeah, so parang Never we stop. should always uh, um, have that learning mindset. Hindi ka na matututo. yes. We are only as good as the last copy we wrote. Yun talaga yun. That's nice. That's nice then. Yes. Oo, oo, kasi hanggang doon. So the next one, it doesn't mean na kasing ganda nung last mo na ginawa. So the only way na ma-outdo mo yung sarili mo is keep believing na meron ka pang igagaling. Yeah. Yun yun. Just look at yourself. Oo. Like, hindi mo kailangan tumingin sa iba. Parang, um, Mm. isipin mo, tinatalo mo yung sarili mong high score. Ganon. Oo, ganun yun talaga. Never ever believe na na ayan ka na, nasa pinnacle ka na ng kung ano. Hangga't buhay tayo, marami pa tayong pwedeng aralin. Marami pa tayong may room for improvement pa rin, Yeah, kumbaga. I agree. Even until now, ganun din yung mindset ko pa rin. So, Ayun. ayun. Thank you very much for your time po. And I'm sure ang daming na nag-enjoy and maraming natutunan, and maraming nag-inspire dito Oh, sa words mo, sa wise words mo. So, na-appreciate namin yung mga advice. thank you, Melissa. Thank you, Thank you, everyone. Oh, everyone. gaganda ng mga message niya. Maganda nga ng message eh. So, yan. May Oo. replay naman to guys. So, nandito pa rin siya sa group natin, sa Copywriting Dojo. Tapos, invite din namin kayo. Yun nga, join kayo ng Inner Circle waitlist kung wala pa kayo doon. We will be opening the Inner Circle at the end of the month. Ayan, syempre sa time na to, depende. Kasi baka replay pala pinapanood niya, di ba? So yun, nililink na lang nila Julina dyan, tsaka nila friends. Tapos, ayun lang, I hope you have a good day ahead.
Kasi iba magsa-start pa lang mag-work eh. So, depende. Have a good night. Have a good day ahead. Thank you very much, Ku, for Natatouch ako yun. Thank you. Natatouch ako sa inyong lahat. Yung mga message ninyo, nako. Hindi ko na kayo may isa-isa pero nakaka-touch kayong lahat. Thank you. marami ka rin na-touch tonight. I'm glad. Thank you. Thank you very much. Good night, everyone. Good night, Ku. Good night. Thank you.